Hello Taurus, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Taurus. Tignan natin ano mga mensahe para sa'yo. We have the High Priestess. Ayan, sabi dito, when in doubt, your first gut feeling can always be trusted. Kaya, lagi kayong makinig sa iyong intuition. Okay? Pakinggan ninyo yung bulong ng iyong intuition because unang-una, that is divine guidance. At yan ang gagabay sa iyo patungo doon sa tamang desisyon, sa tamang path where you need to go. Okay? So, pakinggan ninyo yung inyong intuition, yung inyong gut feel, yung inyong inner voice. We have Ace of Cups. Wow. Do you feel that in your heart, that potential? Diba? So, maaaring maraming dito sa inyo, opportunities na kumakatok, no? There are a lot of blessings na pwedeng kumakatok sa buhay ninyo at this time. Kaya, pakinggan ninyo yung inyong intuition kasi maaaring pinupush ka na ng inyong intuition dito to grab this opportunity na binibigay sa iyo ng Divine Universe. Maraming blessing ito na dadating sa inyo or maaaring ino-offer sa inyo ng universe. And this could be in various areas of life. No? Pwedeng oportunidad ito for anything. Pwedeng bagong love life, bagong kaibigan, pwedeng may bagong trabaho, pwedeng merong bagong investment for negosyo or anything, no? Kung anong kailangan ninyo, yun ay ibibigay sa inyo ngayon ng universe. So, what else? We have Six of Swords. Ayan. So, magta-travel si Taurus. Okay? At yung travel na to, this is major decision na gagawin ninyo. Kasi baka nanggagaling kayo dito sa sitwasyon na hindi na maganda. No? Maraming swords ang baon ninyo. So, ibig sabihin nito na baka galing kayo sa isang sitwasyon na masama ang inyong loob. Diba? It could be a situation na feeling ninyo hindi kayo dyan naging safe na. Hindi na kayo masaya. Diba? Kaya kahit yung paalis na kayo, bit-bit nyo pa rin yung sama ng loob ninyo. Bit-bit pa rin yung hirap na naramdaman ninyo. Yung parang hindi pa kayo totally nakaka-overcome sa sitwasyon na yun. Kaya nga, iiwanan nyo na lang. 'Di ba? Dahil maaring bigat na ang pakiramdam ninyo dyan. So, there could be relocation dito for some of you, Taurus. Baka kayo maglilipat ng trabaho, maglilipat ng employer, maglilipat ng tirahan. Maybe you're going somewhere, no? Na you're going somewhere na alam ninyong doon na kayo pupunta dahil doon na kayo magiging masaya, doon kayo magsisimula ng bagong buhay, doon kayo magba-bounce back sa buhay, 'di ba? Kasi kayo parang hirap, no? Kung saan kayo manggagaling na sitwasyon diyan. Kung ano man ang sitwasyon na iiwanan niyo para nahirapan kayo diyan ng bonggang-bongga. We have Ace of Swords. Wow. So, this is great things happening sa buhay ninyo. Meron tayong dalawang aces. So, there is tagumpay. There is a lot of blessing coming your way. No? So, napakaganda. Magtatagumpay kayo. No? There is success na naghihintay sa inyo rito. So, pwede rin, no? Taurus, na kung tong iiwanan ninyong sitwasyon at papunta kayo sa ibang lugar, diba? You're going to start a new life dito somewhere else and that is where your tagumpay is, no? Pagtatagumpayan ninyo, yung pag-alis ninyong yan will be the beginning of your victory, will be the beginning of your success, no? Dito na kayo babangon muli. You're going to start a new life. You're going to write a new story for yourself na kayong magiging bida. Oh. So, what else? We have compromise. Ayan, may away. This could be office situation, work situation, mga nakapang-opisina sila. So, baka ganito ang sitwasyon. Baka merong inggitan, merong awayan, diskusyon sa trabaho, baka merong hindi nag-a-agree sa opinion ng isa. Alam mo yun, merong gusto ang isa na hindi nasunod, no? Baka na kontra, kaya ayan. So, nag-aaway-away. But,
no? Someone is going to, to, ano yung tawag dito, merong mag-aayos sa inyo at maaring mauwi ito sa compromise para na mag-agree lang kayo sa bawat isa, no? So, maayos din yan eventually. Pag humupa na yung mga init ng ulo. So, we have loneliness. Ang iba sa inyo, you're trying to isolate yourself, no? Maybe you are trying to detach yourself from the worldly kaguluhan, no? So, gusto muna ninyo mag-isa, gusto muna ninyong umalis, gusto lang muna ninyong iwanan pansamantala ang mga kaguluhan sa paligid ninyo and you want to just be by yourself. No? Gusto lang siguro ninyo na magpahinga physically, mentally, and emotionally, no? So, what else? You have calm. Ayan. So, kaya gusto ninyo mapag-isa, gusto mo munang kalmahin ang sarili mo. So, that's really good. Alam mo kung paano ang gagawin mo sa sarili mo in times of trouble, in times of mga ganitong kaguluhan sa paligid, kalmahin mo muna yung sarili mo para ma-experience mo yung tranquility and peace. At kapag gano'n, 'di ba, nakakalma din yung buo ninyong katawan, yung senses ninyo, lahat ng cells sa katawan ninyo nakakalma, nakakahinga, and after that, get back to it. Balik kayo sa laban ng buhay, sa hamon ng buhay. At with that, sa pagbangon ninyo dyan, o pagpabalik ninyo dyan, mas magiging maayos na ang takbo ng isip ninyo, mas makakapag-desisyon na kayo ng mas tama, kalmado, yung ganun. What else? We have conflict. Ayan, ang iba sa inyo talaga, no? May conflict. Ito yung compromise. Dito kayo nanggagaling sa conflict na yan. But, whatever this is, magka-compromise na kayo, kaya magkakaayos din kayo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.